Mapunta naman tayo sa PNPA hazing incidents. Meron pa ba ngayon? Merong mga Well, we put reforms in place. We're changing the curriculum. Primary, ginawa namin, wala nang access ang seniors sa mga junior classmen nila sa gabi. Outside of the classroom, pagbalik sa barracks, may nakabantay na. So, ang nangyari kasi yung upperclassmen, sila yung nagbuhos ng asido sa likod ng mga junior nila eh. So ngayon, bawal na ngayon. Pangalawa, we are shifting the PNP from the PMA model of police, teaching police matters to a more civilian-led organization rather than a military-led organization. So there are changes being taken place. 49 were charged, 49. 7 were under arrest. yung mga charge na yan, hindi na, suspended din sila? They expelled. Expelled sila. na talaga. Expelled sila. So hindi na sila For keeping quiet. For keeping quiet. Kasi doon sila sa barracks nung nangyayari. So, yung mga tumahimik, hindi umangal, hindi nagsumbong, lahat sila natanggal. Yun yung sin of omission eh. Sino? Paano yun? Pag maging pulis sila, ganun na lang. Pag may makita sila, di ba? Kailangan oath nila yan eh. If there is wrongdoing, re-report nila, di ba? Or action na nila. Sila wala eh. Wala silang ginawa. Tama Kaya kasi expelled sila. yung PNP civilian na yan eh. Yun nga lang yung galing sa PC eh. Kaya yung pawala na yung si Natata siya yung Huli na. PMA graduate. Huli na siya ang PMA graduate. Oo, tsaka yung mga nagiging biktima ng hazing, siyempre, senior na sila, gaganti naman doon sa mga bago. Sige, go ahead. Ayun na nga. So, trabaho ko talaga to institutional reforms lagi. I never take things half-hearted. Yung ginawa namin sa PNP, ginagawa namin sa BFP, ngayon sa PNPA. Sunod dyan yung SK. Yung SK, masakit talaga sa ulo yan eh. Kasi bata pa lang, natuturuan na sila ng corruption. Biro mo, nahuli namin, Dasmariñas Village. Dasmariñas Village, Makati. Kaya kung sabi niyong mahirap ang nagnanakaw, hindi, pati mayaman. Sabi ko, sobrang yaman, kumakana na, di ba? Ito, bata pala, nag-training na sila. Kung paano humingi ng kit. Paano ba ngayon ang status ng dalawang SK? Well, suspended sila and they're under formal investigation ng DILG. Then we will submit it to the ombudsman kung anong makita namin. Sec, yung sa BJMP naman tayo, yun yung pangatlong bureau under DILG. Sa BJMP kasi madali eh, pag nagreklamo yung mga preso, may abuses. So far, anong reforms ang sinasagawa ngayon sa BJMP? Actually, ang problema ng BJMP is overcrowding. So, kung titingnan mo kasi, last on the priority ang mga PDLs ng gobyerno. We are mga 300% above capacity. 300%. Kung pupunta ka sa kulungan ng Pasay, ang kwartong, kalahati nito, 200 ng preso. So, Mga ano lang yun, Sec? Mga 50 square meters? mga ganyan, mga 50 to 80 square meters. 200 ang nagsisiksik. 200. Wala na nakakahiga dyan. Nakatayo may lahat. nakatayo, may nakaupo, may nakahiga. Tapos may nakahiga, tatayo. Yung ito, shifting sila sa... Salitan sila. Salitan sila. So paano? Ano yung immediate na ginagawa natin for them? Well, hindi kasi sila priority ng Congress para pondohan eh. Ang mas priority nila siyempre yung law enforcement at saka yung ibang mga agencies. Pero we're trying, nilalagay namin sa budget namin yan. Pero pagdating sa budget process, laging nawawala yun. Pero may subsidy sa LGU, di ba yung mga municipal Yung iba na kaya. Nag-subsidize sila. Katulad Manila City, nag-subsidize sila. Quezon City, nag-subsidize sila. Yung iba, pero most of them, kukunti lang nag-subsidize ng LGU. Kung kaya nung... Pero may Kung ira kaya sila eh. May ira. Meron. Malaki. Malaki Oo nga ira eh, nila. ba't hindi gamitin? Siyempre, politically, hindi expedient sa kanila ang pansinin ng BGNP. Mas politically effective na tumulong sila sa pulis kaysa tumulong
BJNP. And Twinkle, speaking of politics, may Opo. tatanong ka. Dati may plano Ba't kang... ko dinala sarili ko doon? Parang Ano mali po ang ba? entry ko ron. Ano na po bang latest sa plano niyo sa politika? Dahil may plano sana kayong tumakbo for president. Pero nag-iba isip ninyo. Bakit ho nag-iba isip niyo? Well, kasama sa buhay natin yan na paminsan the virtue of ambition serves a purpose. Diba? You aim higher than you really can. But I didn't want that virtue to become a vice na yun na lang hinahabol ko. I want to do my job for the right reasons. Ginagawa ko lahat ng reforms for the right reasons. If the people appreciate it, great, diba? If they don't, okay lang rin. Okay lang rin. I see that I still have a wide perception gap na kailangan kong i-bridge. Ibang pagkakaintindihan sa akin, ibang appreciation na sa akin. And maybe there are other people that they think are more ready for the job. Tingin nila sa akin kasi burgis. Tingin nila sa akin elitista. Pero what they don't understand is that every single institution I've entered, I've always made it better. I always study. I'm very intellectually curious. I do my best. I've always cut corruption. I've always been honest in all my dealings. Wala kang maririnig na negosyante kahit saan na pumasok ako, naaangal sila sa mga nangyayari doon. Tama yung Twinkle kasi three-term governor ka, no? Four terms. 4 terms. Maganda yung takbo ng Cavite nun nung siya yung governor. Actually, when I left Cavite 2024, we were the highest performing economy in the entire country. We were growing at 6.7% over the country's 5.2%. Yes, tama. Oh. For a big economy to even get bigger, ibig sabihin, tama yung policies na ginagawa namin. Very pro-business kami. Ang migration namin is, ano ba kami? Siguro more than 70% man Caviteños na yan. And every single developer, ang dami niyan, mula bilyar hanggang maliit na palaki, walang makakapagsabi na humingi ako ng piso para pumasok sila. Wala akong SOP, wala yan. Sabi ko, masok kayo dito, maghanap buhay kayo. Pag maghanap buhay kayo, may trabaho. Pag may trabaho, mas kalmado. So, ganun lagi ang ano namin. So, babalik ka ng Sure, Well, for sure. It's part of the plans, yes. Ando doon na. Unless, Hindi, but that's the plan for now. Babalik na. Twinkle? O, siguro maraming tanong ang ating mga media friends. So we will now open the floor for the questions from our media friends. Give us your name and what media entity you belong to. Pakilimit Thank muna you. sa 2 questions per reporter to give all reporters a chance to ask questions. Okay, Carlo Mateo of DCWB. Good morning po, Carlo Mateo po, DCWB. Linawin lang po namin yung kung ilan talaga yung nakasuhan dun sa casing at anong mga kasong na isang 49 ang kinasuhan, 7 kinasuhan for the Anti-Hazing Act. Na ano yun, non-bailable. Kinasuhan na yung 7. Yung the rest of the 42 were dismissed from the academy because of dishonesty. Ayun. So 49 lahat ang nakasuhan doon. Yung 42 kasi na present sa kwarto na habang ginagawa yung karumal-dumal na bagay ay nanood lang sila, tumahimik lang sila, nagtulog-tulugan lang sila, sila ang natanggal na dismiss rin. Yung mga hindi nag-witness, hindi ayaw magsalita, natanggal din sila. Pero wala silang kaso kundi dishonesty lang, yung 42. Pangalawang